Welcome sa ating Session 5 sa context of VA Bookkeeping. Ayos! Episode 5 na tayo, guys. Dahil episode 5 na tayo ngayon, nakasando lang ako. Ang napag-usapan natin last time is about the actual business examples at saka real estate. Anong context ng real estate? At kung hindi mo pa siya napanood, panoorin mo lang yung previous natin na episode 4, session 4. Pag-uusapan natin ngayon, continue natin tong build and sell. Sa rental business, napaka-basic lang. In-explain ko dito yung self-manage. In-explain ko dito yung self-manage tsaka yung may property manager, yung formula ng disbursement, yung closing statement, journal entry, tsaka yung sample report na napaka-importante. Ngayon, pag-usapan natin, dahil nasa real estate pa tayo, guys, kung dito na kayo sa episode 5, ang promise ko sa inyo, na pag-uusapan natin tong mga industries na to, na ipaintindi ko sa inyo kung paano ako humimay, paano ko inihimay ang pag-intindi ko sa mga business na nakakatrabaho ko. At before tayo magsimula, ako nga po pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Dito sa channel ko, dito ko sinishare lahat ng aking mga nalalaman patungkol sa aking pagiging VA bookkeeper. At kung meron kang natututunan sa aking channel, don't forget na mag-subscribe at mag-comment dyan kung mga suggestion mo at mga gusto mong pag-usapan natin. At tapusin nyo itong session na to kasi dito ko ipapaintindi sa inyo kung paano gumagana ang build and sell na business sa real estate industry. Napaintindi ko na sa inyo kahapon yung rental. At sure naman ako doon na napaintindi ko ng tama. Right, start na tayo, no? Build and sell. Dito tayo sa baba mag-start. Build and sell na tayo. Napakasimple lang ng build and sell. Ang operation lang ng build and sell. Dito sa rental, bumibili tayo ng property with the sole purpose, with the sole objective na meron tayong asset na pwede nating parentahan para mag-accumulate tayo ng rent income. May tenant tayo, tapos dito nagbabayad ng monthly. Pupunta yung income sa owner. Ang sole purpose lang ng rental, it is to generate rental income. Ano naman ang sa build and sell? Hindi rent income ang pinupurso natin dito. Ano pinupurso natin? Capital gains. Ganito gumagana ang business model ng build and sell. Copy na lang natin to. Ayun, gumalaw. Dito. Yan yung build and sell. Tanggalin muna natin to mga arrow na to. Hindi na tenant tawag dito, guys. Ano tawag na dito? Buyer. Ito, seller. Dito, ang relationship ng rental business, it's about tenant, owner, and property manager. Dito naman sa build and sell, may property manager pa rin yan, guys, kung alam niyo lang. Tsaka, ang relationship, na dito, yung ecosystem, buyer, seller, tsaka property manager. Hindi na siya magre-renta. Bibili niya talaga to. So, ang seller, ganito kwento niyan, guys. Ito si seller, maghahanap siya ng pangit na bahay. Sabi ni seller, nag-post siya sa kanyang Facebook. Sabi niya, LF, foreclosed property, willing to buy, direct owner only. Thank you. Ganyan yung mga mindset ng mga buyer. Kasi, itong seller na to, hindi lang yan siya seller. Seller lang yan siya pag ibibenta niya na yung bahay na nagawa niya. Pero habang naghahanap pa siya ng bahay na aayusin niya, yung ibibuild niya, naghahanap din siya ng mga mga property. Murang property. Isa sa mga murang property kasi, yung mga foreclosed, yung mga mura. Tapos yung mga ipapa-assume. Tapos, marami kasi yan sa marketplace at ang daming mga source or ang daming mga platform dun sa US na nagpo-post ng mga murang property. Yung namatay na yung may-ari, na foreclosed na hindi na nabayaran, or nakahanap din sila ng seller na mura yung benta. Naghanap yan sila ng murang bahay. Yan, mura. At ang pinaka-concept lang naman ng build and sell, you buy low, you sell high. Para magkaganansya ka, capital gains. Ang alalahanin nyo dito sa build and sell, buy low, sell high. Ganyan lang yan. Ganyan naman talaga ang business. You buy low, you sell high. Para may ganansya ka. At yung ang result niyan, kung mag-buy low, sell high ka, kung ano yung natira, or ano yung loss mo, tawag dyan, capital gains, or loss. Kasi minsan nalulugi pa rin, guys, eh. Kaya yan, ganap na siya. Ito yung nahanap niya.
Nahanap niya kulay yellow. Tapos, itong bahay na to, hindi siya tapos. Tapos, ang nakikita niya dito sa vision na to, hanap siya. Ang vision niya dito sa bahay na to, kaya niyang gawing malaking bahay to. Tapos, nabili niya lang to ng, pagpalagay natin, 50k USD. Yan. Nabili niya yan ng 50k USD. Ang vision niya dito, parang kaya ko ibenta ng 500,000 to. Papalakihin ko lang to, paparamihin ko yung kwarto, tapos lagyan ko ng second floor. Yan yung ano niya, hanap tayo ng model. Ito yung nabili niya 50k USD. Tapos may balak siyang ibenta to na 500,000. Ano gagawin niya? Ang vision niya, gawin niyang ganto. You know? Gawin niyang ganto daw, guys. Kaya ko ibenta to ng sa totoo lang. Yan. Pero ang pangit na picture. Hanap tayo. Guys, disclaimer lang. I'm just using Google. Mga nakita ko lang dito sa Google yan. Yan. Parang ito. Yan. Ito yung niya, vision niya. Old house. For demonstration purposes only. Yun. Ito yung nabili niyang bahay. Ito yung nabili niyang bahay, guys, na 50k USD. Tapos, ito yung nabili niyang bahay. Ang vision niya ay kaya niyang ibenta ng 500,000 kapag nakuha niya ang gantong design. So, from this, gagawin niyang ganto. Ganyan ang concept ng build and sell, guys, ha. Akala niyo nagbibiro ako. Goal selling price, 500k USD. Tapos may goal selling date period yan. Siguro, 2 years from now, parang ganyan. Kasi hindi, kapag ito, binili mo ng mura, tapos ibebenta mo siya ng same period, hindi siya ganong tumaas yung value niya. So kaya mo siya i-hold ng 2 years para at least yung land niya nag-appraise. At yung construction niyan, medyo hindi mabilis. Mabagal lang. Kasi para makompensate lang din yung Kasi pag tatapusin mo siya tapos matagal mo pa siyang ibenta, masisira din yung infrastructure niyan. Ganyan. So plano niya, i-hold ng 2 years, benta niya ng 500k na from this yung design, ganito na yung design. Yan yung nutshell ng build and sell. Now, magpo-post yun si seller. Naging seller na siya kasi meron ng ganito. Ganito na. Dumaan yung mga 2 taon, may buyer na. Before tayo mapunta dyan sa sitwasyon na yan, ano muna ang mga documents? Mga documents para mangyari itong mga sitwasyon na to? Kung ano bang documents kapag bumili ng lupa, ano bang documentation para makuha yung mga expenses dito, makuha yung actual value. Kasi, ganito kasi yan, guys. Hindi ibig sabihin na 50k yung nagastos niya dito sa buong bahay na to na pangit. Tapos, ibebenta niya ng 500,000 to. Hindi ibig sabihin na ang cost niya lang is 50k. I-include niya din yung cost niyang gate na yan, ng infrastructure na yan, yung total talaga na nagastos niya. At yun yung magiging capital gains niya. So, magiging magiging formula niyan. So, purchase price plus improvements, holding cost, closing cost, minus selling price, minus purchase price, yan, equals to capital gains. No? Ganyan yung formula, guys. Selling price minus purchase price plus improvements plus holding cost, closing cost, equals to capital gains. So, ipagsama-sama mo yung purchase price, yung improvements, guys, kung ano yung nagastos dito sa improvements, labor, materials, lahat. Ano yung holding cost naman? Yung utilities mo while maintaining this. Insurance, mga nagastos mo insurance for the past 2 years, tubig, electricity. Yan yung guys, no? Lahat talaga. Tapos yung closing cost, kapag ibibenta mo na kasi siya, meron siyang mga tax na kaakibat, meron siyang mga permits, marami yung babayaran. Kaya anong tira? Yun yung capital gains. Ayos? Now, ganyan siya. Ito yung formula niya. Tapos, kapag bibili niya tong lumang bahay, same ng rental ng acquisition, guys. May ALTA statement siya. ALTA statement. Yan. May ALTA statement yan. Tapos, i-record mo to sa accounting software mo or sa books nyo. Anong record nyo dito? Ang ginagawa namin dito, guys, para ka kasing kapag nagbi-build and sell ka, para ka may hawak na inventory. Inventory? Ano yun? Para ka naghahawak ng inventory. For example, pasimplihin natin yung logic. For example, bumibili ka ng mga hanap tayo ng example na maganda. Pasimplihin natin. Example, bumibili ka ng cellphone sa TikTok shop. Or, ganito na lang para mas mabilis. Bumibili ka ng second hand na cellphone sa mga kakilala mo. Oh, guys, I'm looking for second hand cellphone willing to buy. Tapos, bibilin mo siya sa mga bibilin mo siya sa mga kakilala mo ng mura. Example, ito, bibilin ko na lang to ng 1K. And sa tingin ko, parang kaya ko siyang ibenta ng 2K. So, yun siya.
hindi naman rektang kapag lumalaki yung kapital mo, lumalaki yung pera mo, hindi ka lang bibili ng isa. Hindi ka lang bibili ng isang second hand. Ang gagawin mo niyan, marami kang bibili na second hand na cellphone para may inventory ka. Para may option yung mga seller mo. Ano yung inventory, guys? So, sa inventory, sa accounting, alam natin yan, na kapag inventory, ini-stock natin yan siya as asset. Tapos, tinatrack natin yung bilang at saka yung asset value. So, sa build and sell, same lang din yung concept. Tinatrack natin yung kung ilang inventory na ba natin na nabiling lupa. Tapos, ano yung asset value niya, which is nakabase tayo dito sa presyo na to. So, sa asset account, ganito yung pangalan niyan. Ang parent account niyan, tinatawag ay flip inventory. Mga option to guys pwede yung pagkunan ng idea. Pwede siya ipangalan na flip inventory, property for sale account, tapos ano pa ba? Build and sell. Marami pa Now, gamitin natin yung flip inventory. Kasi ang ibang tawag dito sa build and sell, flipping. Flipping tawag dyan. Meaning, bumibili ka ng mura, flip mo siya, benta mo ng mahal. Flip inventory. Ang magiging setup nito sa chart of accounts mo, ganito. Parent account mo, flip inventory, sub-account mo yung mismong property name. Sub-account mo yung property name na A33 Mildred Avenue. Yan. Tapos, kapag meron ka namang ulit na bagong property, 123 Avenue Street. Tapos, pag meron ka naman ulit na bagong property, ganyan ulit, 8040 Los California. So, ang magiging bilang mo na, may 3 inventory ka na. At may kanya-kanyang value yan. Kapag titingnan mo yan sa chart of accounts, ito magiging forma niyan. Flip inventory, tapos magiging sub-account siya dito. Pangalan na lang nakalagay dyan. For example, 833 Mildred Avenue, 123 Avenue Street, 8040 Los California. Yan. Ganyan magiging forma niyan sa chart of accounts. Ito yung parent, ito yung Tapos itong flip inventory na to na parent, dito makalagay yung whole value ng inventory. Dito mo makikita yung mga addresses yan. Yan. So ngayon, for the sake of our demonstration, may isa tayong inventory na inaayos. Ito nga yung sira-sirang bahay na may goal nating ibenta 500k USD. Ganito yung forma niya guys sa chart of accounts. Dapat maging ganyan siya. And then, i-record mo na tong closing statement na to sa accounting software mo. At kung hindi mo alam paano i-record to, same lang din siya ng record ng ating rental. Yan. Pero, ganito siya. Diba? Yan. Flip inventory, under siya sa flip inventory. Tapos yung 833 Mildred Avenue, under siya sa flip inventory. Magsasub-account ka ulit dito sa 833 Mildred Avenue. Anong mga ilalagay mong account dito? Ilalagay mo dito as, ito yung purchase price, holding cost, improvements, closing cost. Yan. O bakit po ganyan yung setup ng books ng ng chart of accounts niya? Kasi guys, itong pagkakalalahanin nyo sa build and sell. Lahat ng magagastos nyo, as in lahat, except sa tax, i-record, i-capitalize mo siya. Capitalize. Kasama pala yung tax. Pwede palang isama yung tax, guys. Yung sa rental lang pala hindi. Pero sa build and sell, pwede lahat-lahat. So meaning, nabili mo siya ng 50k. Ilagay mo na dito yung 50k. Purchase price. Yan, may 50k na yan. Tapos, okay, start operation na. Okay guys, ngayon, isa-start na natin yung ating construction sa ating A33 Mildred Avenue. Ang goal natin, mabenta natin to 2 years from now and 500k yung ating mabibentang amount. Dito napapasok si property manager. Kapag sa build and sell guys, pwedeng property manager, pwedeng project manager, or construction specialist. Construction manager. Yan. Dito na siya papasok kapag under construction na. So meaning, okay, ito na yung goal guys, ito na yung blueprint, ito na yung gagawin natin. O property manager, sasahuran kita ng ganito. Tapos ang gawin mo, ikaw ang mag-manage dito, ikaw maghanap ng contractor, ikaw maghanap ng provider ng kuryente, tubig, ikaw magbabayad ng utilities, ikaw mag-maintenance, ikaw magbabantay, ikaw lahat monitor. Tapos bigyan mo lang ako ng statement every end of the day kung ano yung kailangang bayaran at ano yung breakdown ng expenses. Kapag may ganito na guys, may mga third party nang kasama. Ito na yung formula niyan. 'Di ba sa rental, kapag yung tenant nagbayad ng 5K, 'di ba 5K yung example natin dito?
Kapag yung tenant nagbayad ng 5K, yung 5K na yun, yung pambabayad ni property manager, pang bayad ng management fee, ng repairs maintenance, ng mga utilities, etc. lahat-lahat. Dito naman sa build and sell, anong magiging flow niyan? Magiging flow niyan iba na. Bakit? Kasi wala namang income to eh. Hindi naman nag-earn ng income to eh. So ang gagawin niya, manghihingi siya ng pera sa owner, tapos yun yung gagamitin niya pang expenses. Ano magiging setup nun? Example, okay, for this week, bigyan mo ko ng 5,000 USD, panimula. So bibigyan dito ni owner ng 500k to si manager. Tapos ito si manager, yung 5k, yun yung panggagamit niyang expenses, no? Panghanap ng contractor, pangbili ng materyales, pangbayad ng labor, pangbayad ng utilities. Every end of the month niyan, manghingi siya ng budget. Tapos yung statement na tinatawag na, 'di ba dito, ang tawag natin owner statement, saan ba 'yon? 'Yun. 'Di ba may owner statement monthly ini-issue? Same lang din 'yan kapag may manager dito, guys. Magbibigay yan sila ng monthly sa kung anong nagastos nila sa budget na binigay mo sa kanila. At doon sa statement na 'yon, makalagay din kung ano yung natirang pera. Kung nag-negative ba or meron pang natira. Kasi minsan nag-aabono din to eh. Yan naman yung setup kapag may property manager ka. Pero same as rental, may self-manage din, guys. May self-manage. Na siya yung nag-o-oversee sa lahat. As in lahat. Siya yung maghanap ng provider ng kuryente, tubig, magbabayad ng utilities, garbage. Tapos maghanap ng contractor, magbabayad ng labor, materials. So siya din yung magbibenta. Halos magkamukha lang talaga yan, yung rental tsaka build and sell. Kaso ang pinagkaiba nila is, eto sa simula, wala talaga tong income. Inaayos pa eh. No? Inaayos pa eh. Tapos ang goal pa, bultuhang pera. So, eto pagkakalahanin nyo. Eto, yung owner statement nito, yung statement nito monthly, ibubuk mo pa rin siya as expenses. I mean, as improvements na. Yung owner statement kasi, lagay tayo ng owner statement na example na. Ito, rental owner statement to siya. Period March to April 2017. Sa may dalawang address, 132 Main Street tsaka Edgar Street. Ganito yan, guys, no? Ganito pag rental. Pero kalimutan nyo na hindi rental yan. Ano to? Malagay natin construction statement. Hindi talaga yun yung tawag, guys, ha. Example lang yan. Statement pa rin tawag sa kanya, ito. Pwedeng owner statement, pwedeng month-end statement, parang ganyan. Dahil hindi to income na. No, ganito, guys, ha. Kinig kayo. Papalitan natin to, hindi income tawag natin dito. Ngayon, may owner contribution na dito. Now, ito, may mukha na talaga sa wakas. Delete natin tong mga tenant na to. Yan. Example, construction statement to, guys. Itong beginning balance, ito yung sinabi ko sa inyo na binigay ng may-ari, ng seller, na nagpapakonstruct sa manager, panggamit niyang kapital para pangbayad ng kuryente, tubig, ng utilities, ng garbage, ng construction, ng maintenance, lahat. Tapos itong owner contribution, ito yung dagdag ulit na binigay ko sa seller, binigay na may-ari sa manager. Dagdag ulit yan. Tapos, itong mga subtraction from cash, ito na yung sinasabi kong expenses. Other subtraction, no? Itong owner draw, meaning nito, binalik ng manager yung pera. Kasi excess siya excess siyang pera. So, binalik siya. Boss, sobra tong pera na binigay mo, balik ko sa iyo itong katong portion. Tapos, after ng subtraction, after ng expenses na yan, nakalagay dito kung ilan pa yung perang natira sa pagko-construct. Now, dapat mas detailed yan. Summary kasi ito eh. Dapat detailed yan. At yung detailed charges na yon, lahat yon capitalized. Kasi ito, asset account to, guys eh. Capitalized to. So meaning, 50k to siya nung simula, tapos ilagay natin na holding cost natin for the past years, naging 20k yung naging holding cost natin kasama yung garbage, dumpsters, kuryente, tubig, lahat nagastos natin sa kanya. Tapos sa improvements natin, dito yung labor, materials, hanggang sa naging ganito siya. Umabot siya ng 200k USD. Tapos yung closing cost, mga taxes, pagpalagay natin, mga nasa 35k. Yan. Ganito yung na-accumulate niyang, kinapitalize mo lahat ng expenses dito. Kinapitalize mo. Pag capitalize mo niyan, ang magiging value ng property ma-update yan. Add natin Manulin ko na lang mag-add, guys. Okay? So, 50k, 50,
plus 20 plus 200 plus 35. So, umabot siya na ang 833 Mildred Avenue ngayon ay may asset value na 305,000. Yun. From this, na 50k lang, naging ganito na yung asset value niya. Asset value. Yan. From this to this. Galing, di ba? Now, dahil 305k na yung asset value niya, tapos may balak siyang ibentang 500k. Now, eto na. Si seller willing magbayad ng 500k. Nabanggit ko na sa inyo kung from acquisition to holding. Holding, tsaka paano mag-record, ika-capitalize mo siya. Dito, tatanggalin na natin si property manager. Pag ibibenta mo na siya, may bagong taong lalabas dito. Sino yan? Agent or broker. Yan. Mangungumisyon yan, guys. At kasama yan sa recording ng closing cost ang broker na yan. Alright. So, ganito na. Seller, willing akong bilhin tong bahay mo na napakaganda na ginawa mo na 500k. Bilhin ko ng 500k yan, di na ako tatawad kasi napakabangis, napakaganda ng gate, kompleto tubig, kuryente, okay yung environment, okay yung community, ang daming amenities, ang daming mga, basta wala akong masabi, seller, ang ganda. So 500k ang bibiling ko dito. Sabi ng seller, okay. Tapos itong buyer na to, ang middleman nito is yung broker. So ito, bibili na. Pagkabili niyan, i-reverse entry mo na to lahat. I-close mo na to journal entry. So kung paano i-close yan, alamin nyo na yan kung paano i-close. Mabilis lang yan, guys. Mabilis lang yan. I-credit, kasi debit account to, diba? I-credit mo lang lahat yan. Tapos i-record mo yung selling price mo, tapos yung closing cost mo agad. Tapos i-close mo rin yung mortgage na binayad mo dito. Kasi minsan, guys, kapag nabili ka ng ganito, usually sa mga client, hindi nagbabayad ng cash yan. Kapag bumili sila ng lupa, ang gagamitin nila, guys? Utang yan. Notes payable yung gagamitin nila. So, pag may utang silang ganito, bili nila sa lupa, 500k. Example, ang mortgage is nagtotal ng 60k kasi yung 10k niyan interest, 50k. So, yung naging loan niya, 50k plus 10k interest. So, pag close mo niyan, tuturo ko ba kung paano i-close? Wag na. Kaya nyo na yan. So, from this, yan. Ito yung asset value niya. Tapos, kapag in-approve na ng buyer na bibiling niya, i-close mo na yan siya. So, ang goal, ma-zero out to 0, 0, 0. Turuan ko na nga kayo. Parang konsensya kung di ko kayo turuan eh. Yan. Yan. Mga total na yan, guys, So, ganito yan. I-record mo na yung selling price niya. Pero ganito, guys, dahil, hindi, ganito na lang. Pag titingnan mo siya dito, 500k yung benta niya, plus 305k yung asset value niya, panalo siya. Yun na yung goal eh. Yun na yung goal. Magkaroon ng capital gains. Okay na yan. Now, dito sa books natin, sa libro natin, i-record na natin yan. Selling price, lalagay natin, ano po ba ang normal balance ng sales? Credit yan. Property sale. So, property sale mo, benta mo 500k. Yan, credit yan. Selling account to, guys, So, credit ko nilagay para mag-increase yung sale natin. Tapos, so, after natin ma-record yung sale amount, i-record natin muna or i-close muna natin tong mga asset na to. Tong flip inventory. So, pag-record natin yan, ganito magiging forma niya, Flip inventory A33 Mildred colon ulit purchase price. Ang haba niyan pag may mga sub-account. Ang haba talaga yan. Guys, alalahanin nyo Ito yung indikasyon na nagawa mo ng tama yung accounts. Kapag may mga colon, wala talagang ibang paraan yan. Yan, purchase price. Kuklose mo rin yung holding, improvement, tsaka closing. Ang maling gagawin nyo, kung i-shortcut yung i-close to. Ang maling gagawin nyo, guys, kung i-rectan yung close tong 305k agad. Very wrong yan. Magne-negative yan. Though, kapag mo siya, math-wise, tama naman, Pero, para magkaroon ka ng malinis na libro, importante ito na lang ang i-close mo. Kasi pag ito lang ang i-close mo, ang mga value na to andito pa rin. Madumi siya tingnan. Hindi rin siya proper. So, i-close mo itong mga isa-isang account na to.
Alam ba to? 1, 2, 3, 4. Yan. 4 ka na. Purchase price, holding cost, improvements, closing cost. So, i-close mo yan. Kasi ito, debit to. I-credit mo siya dito. Ayos. Copy na lang natin yan. Yan. So, na-close na natin yung mga asset na to. Next natin gagawin dyan, dahil na-close na, may mga dagdag closing cost pa yan dito. Ito kasi na closing cost, guys. Talalahanin nyo Ito kasi na mga closing cost na to, improvements, holding cost, asset value to. May closing cost na nagsiserve as cost of goods sold or expense. So, nasa P&L to na closing cost. Ito yung mga closing cost na taxes na binayaran mo while selling. Ito kasi, closing cost while buying. Itong closing cost naman na nilagay kong bago dito, it is closing cost for selling. So, debit pa rin to. Yan. Example, umabot ng 15K yung, yan. Tapos, huwag pala kalimutan na i-close din yung, i-close din tong mortgage. Kasi kasama yan Ililess yan. Close natin yung 60K. Hindi 60K talaga lalabas niyan. 50K lang. 50K. Tapos, yung interest niyan, isasama natin sa closing cost. Pero pwede namang separate interest paid. Yan. Tapos, kung anong net niyan, guys, di ba? Di pa balance yan? Di pa balance yan. Yung net niyan, yun yung dito na tayo pupunta sa, di ba? Tingnan nyo sa Alta statement. Payoff to new res. Sa seller yan. Meaning, yung magiging discrepancy nito kasi yung journal entry, kailangan balance yan. Dapat, mapupunta sa bank mo, bank account, yung net amount na kung magkano na talagang natira na proceeds. Lagyan mo sa description. Net proceeds from sale. Kung anong amount yan, kung anong discrepancy ng 500K minus nitong lahat, itong lalagay mo dito sa amount na to. Regardless kung negative or positive yan, lalagay mo yan talaga dyan. Pag pag negative, wala na talagang natira sa'yo, hindi sa bank account yan. Ang lalagay mo na lang dyan, capital gains or loss. P&L account pa rin yan. Para ma-deductible siya sa tax mo while selling na palugay dito sa transaction na to. Pero dito, sure ako, parang meron namang tira Meron ba? Calculate na nga lang natin. Plus 50, plus 15. Meron tira. Mga 130K. So, yung bank account na 130K. Pupunta yan as net proceed mo sa sale. Di may benta na ang build and sell nyo. Ganyan lang mag-entry, guys, ng from buying, and then recording sa mismong transaction hanggang sa pagbenta. Ayos? Basic kapag ako nag-explain. Napakalinaw. Parang tubig lang. Alam ko malinaw sa inyo yan. Kung may katanungan kayo, pwede nyo namang i-comment yan sa ibaba. Kung ano yung hindi nyo naintindihan. At kung naintindihan nyo naman na tong concept na to, walang ibig sabihin to, guys. Alam nyo na rin paano to i-input sa kahit na anong software. Kasi alam mo na yung concept, okay. Lahat pala ng expenses sa value, sa lahat pala ng expenses na na-accumulate dito sa flip inventory na to, capitalize pala talaga siya lahat. Opo, yes po, totoo po yan. Kasi kahit ilalagay mo yan siya sa expense, alam nyo, kahit ilagay nyo yan sa expense, i-journal entry nyo pa rin yan pag ibebenta nyo na ibabalik nyo doon sa asset value. Kasi gusto malaman ng owner kung magkano talaga yung total na nagastos nyo o nung asset value ng ibebenta nyong property. So, ganyan yan, guys. And then, gusto ko na lang ding banggitin sa inyo itong mix na rental, build and sell. So, ang mangyayari lang yan, guys, ganito. Bumili ka ng 500K USD na pangit na bahay. Pinaganda mo. After mo pinaganda, hindi mo muna siya binenta kasi mag-aantay ka pa ng 2 years So, while 2 years, hindi mo pa siya binibenta, maghanap ka ng temporary tenant. Or minsan, kung kaya niya namang i-afford na siya na lang bumili, edi siya na lang rent to own. Pero minsan ganito, temporary lang kasi di afford ng tenant. So si property manager, dahil may property manager ka na, siya magsisingil dyan. Tapos pag umabot na yung contract, umabot na sa 2 years, tapos ibibenta mo na siya, magpa-file na ng eviction, tapos ibibenta mo na siya. Ganun lang ka-basic, guys. Tapos yung dito, lahat ng mga expenses dito, for example, ganito, pagbili mo, may purchase price, tapos improvements. Capitalize yung lahat. Pero while nasa renting period, hindi mo siya i-capitalize. Kasi syempre si tenant, may mga masisira yan, may mga ipapaayos yan, may mga, maintenance. While on the renting period, sa P&L direkta yan, hindi mo pwedeng i-capitalize. Profit loss yan agad. Kapag na-evict mo na siya, kasi ibibenta mo na yung property, mag-i-improvement ka ulit niyan kasi may mga ipapaayos ka
papaganda mo ulit, paparepaint mo, i-refurbish mo ulit, replenish mo. Tapos after mo mapaayos, lahat naman ng mga magagastos mo doon, i-capitalize mo na ulit. Ganito lang dapat yung intindihin. Kapag nasa build and sell pa, pag yung goal talaga ng property, bibenta mo siya. The moment na binili mo siya, lahat ng papaayos mo, paparepair mo, papaayos mo sa property, lahat ng taxes, insurance na nabayaran mo, capitalize mo ulit yan. Capitalize mo talaga yan. Tapos kapag pag nasa renting period siya, lahat ng expenses at income na papasok dyan sa P&L lang lahat. For example, sa January to December 2021, sa period na yan nirentahan. Tapos may mga nagastos kang repairs, maintenance, mga utilities, mga insurances, mga taxes, P&L lahat yun. Hindi yun mapupunta sa holding cost. Bakit? Kasi nasa renting period eh. Nasa earning period eh. So, hindi siya dapat i-capitalize. Na kapag pupunta na siya sa build and sell, so may mga 3 months kang nire-repair mo na siya ulit, binibuild mo na siya ulit, nire-repaint mo na, pinapaganda mo na ulit. Lahat ng mga magagastos mo, materials, labor, lahat doon. Pupunta na yan dito sa capitalization ulit ng improvements. At kung anong asset value nun, yun na yung gagamitin mong basis para kung magkano talaga yung purchase or selling price mo. So, ang neto nun, yun yung capital gains mo. So, may dalawang income ka dito, income structure. May rental structure ka, rent income, tsaka property sale or capital gains. Ayos. So, na-explain ko na sa inyo kung ano yung context ng rental tsaka build and sell. Napaintindi ko na sa inyo. At alam kong naintindihan nyo naman yan. Ayos. Alam ko marami kayong natututunan sa episode na to. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, at mag-share. At join kayo sa ating Discord community para ma-access nyo ma-access nyo ako at the same time yung libro ko. So, mababasa nyo din yun. Yung aking libreng ebook kung paano ko nagsimula as a freelance bookkeeper. Ayos. Thank you so much sa panonood. Hanggang sa muli at huwag kalimutan, faith without action is fiction. Paalam.